Magandang gabi po sa ating lahat. Ang mga salita po ng ating Panginoon ay matatagpuan po sa mga awit, Kabanata 72, mga talatang 1 hanggang 8 sa Magandang Balita Biblia. Ito po ang sinasabi. Ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niya'y wagas, ay dapat ihayag. Kung bukang liwayway, pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Ito'y ipahayag sa saliw ng alfa tugtuging salteryo. Sa magandang himig ng tugtuging liray, ipahayag ito. Ako'y nagagalak sa iyong ginawa na kahanga-hanga. Sa lahat ng ito, ako'y umaawit dahilan sa tuwa. O pagkadakila kay dakila Yahweh ng iyong ginawa, ang iyong isipan ay sadyang mahirap naming maunawa. Sa kapos na isip, ang bagay na ito ay di nalalaman. Hindi malilirip ni mauunawa ng sino mang mangmang. Ang mga masama, kahit na dumamit sila'y may umunlad, kanilang hantungan ay tiyak at lubos na kapahamakan. Sapagkat ikaw lang, Yahweh, ang dakila't walang makatulad. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang banal na salita. Tayo po'y manalangin. O dakila kang tunay, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat po dakilang Diyos sa iyo, sapagkat ang pag-ibig mo, Panginoon, sa amin ay tapat, dakila, at lubos-lubos. Salamat po, Panginoon. Binigyan niyo po kami ng buhay, ng kalakasan, upang kami ay patuloy na maglingkod po sa iyo na meron pong buong kagalakan. Salamat po, dakilang Diyos, sa panahon na kami po ay nalumbay, sa panahon na kami po ay dumaan sa kapighatian. Ikaw po, Panginoon, sa pamagitan po ng banal na Espiritu, ikaw po ang aming kaaliwan. Binigyan niyo po kami ng kapahingahan sa iyong presensya. Salamat po, Panginoon, sa kagalingan na ipinagkaloob niyo po sa bawat sa amin. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw lamang po yung Diyos na amin pong matatawagan. Ikaw po ay dakila, mabuti, at walang hanggan. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Ito po ang takdang gabi, takdang araw, Panginoon, na ibinigay niyo po sa bawat sa amin. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Yes, Lord, you are so good, gracious, generous, loving, and glorious. We thank you, Lord. We thank you, Abba Father, Lord Jesus, and God the Holy Spirit. Maraming salamat po sa oras na ito. Panginoon, dinedeclare ko, Lord God, that this is a holy platform, a holy worship, because we are worshiping a holy God, worthy to be praised, worthy to be honored. Maraming salamat po, Panginoon. At sa gabi ding ito, Panginoon, anoint your servant, Pastor Edric, sa pagdala, sa pagbibigay, sa pagbabahagi ng iyong mga salita. Samahan niyo po kami, Panginoon. You are here, O dear God, the Holy Spirit. Your presence is here. Maraming salamat, Panginoon. Linisin niyo po ang aming mga puso sa aming po mga pagkakasala at tulungan niyo po kami, dakilang Diyos, na lahat po ng aming gagawin sa oras na to, Panginoon, hayagman po lihim, dakilang Diyos, ay maging karapat-dapat po sa iyo. Purihin ang dakilang pangalan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos tagapagligtas. Amen. Yan. Magandang gabi po sa ating lahat. Okay, so ating pong ipagdiriwang ang love month, no? Pero yung ating pong pag-ibig ay manggagaling po sa Panginoon. It is a love Sunday. At yung pong love na ating pong nadarama po ngayon, na tinatanggap po natin, ay pag-ibig po na galing po sa ating Panginoon. Yan.
Amen. Happy Love Day. Maging lubos po ang ating pag-ibig sa ating Panginoon. Purihin po ang Diyos sa kanyang pag-ibig, kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Because the love of God is so beautiful. Amen? Kaya awitin po natin ang pag-ibig ng Diyos. You surrounded me with song of praise. You have brought me to this place where your love and grace go within my life. Now your message is my life. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I sing. All around the world, let the praise begin. Oh, let's praise Him. All around the world, let the praise begin. I am planted here by the water's end, and I'm living for the King. Hallelujah! I have found my peace in the house of God. This is where I'm meant to be. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I sing. Hey! All around the world, let the praise begin. Oh, let's praise Him. All around the world, let the praise begin. All around the world, all around the world, let the praise begin. Oh, let's praise Him. All around the world, let the praise begin. Hey! Woo! You surrounded me with song of praise. You have brought me to this place where your love and grace go within my life. Now your message is my life. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I sing. All around the world, let the praise begin. Oh, let's praise Him. All around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. Oh, let's praise Him. All around the world, let the praise begin. Oh, all around the world, all around the world, let the praise begin. Oh, let's praise Him. All around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. Oh, let's praise Him.
Ayan, amen, amen, amen. Yan, a blessed, joyful, and victorious evening po sa bawat po sa atin. And purihin po ang Diyos na tayo pong muli ay nagbabalik po sa ating pong Global Harvest Goshen Ministry Online Worship Celebration. So welcome po ang bawat sa po sa atin po na tayong lahat po ay ngayong gabi po ay magse-celebrate not only doon sa salita ng Diyos, but tonight, sabi ko nga po, sa karaan nating mga online worship service, every worship service po natin ay magkakaroon po tayo ng Holy Communion. So, pwede nyo pong ihanda, ang inyo pong mga communion elements o communion symbols mamaya po sa ating pong pagdiriwang. So, ngayon pong gabi, ay very timely, yung ating pong pag-uusapan ay yung tungkol po sa love. Sigurado lahat po tayo ay interesado sa pag pinag-usapan po natin ang salitang pag-ibig o love, no? So lahat tayo siguro po ay makaka-relate sa bawat sa po sa atin pag pinag-usapan po natin ito. So yun po yung title message ng Lord sa bawat sa po sa atin for tonight. Atin pong message, Your Love is Beautiful. Yan po yung title ng ating pong pag-aaralan. No? So, let me read to you yung ating text from Psalm 63 verses 1 to 5 po, sa New International Version. So, sabi po dyan, You, God, are my God. Earnestly I seek you. I thirst for you and whole being longs for you. In a dry and parched land where there is no water, I have seen you in the sanctuary and beheld your power and your glory. Because your love is better than life, my lips will glorify you. Verse 4, I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hands. I will be fully satisfied as with the richest of foods. With singing lips my mouth will praise you po. Idagdag po ng Diyos ang kanyang pagpapala po sa bawat sa atin sa pagkabasa po ng kanyang salita. Tayo po ay saglit po na manalangin. Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, to you all the glory, honor, and praise and thanks. For you are so good. You're faithful God. You're awesome God. You are great God sa buhay po ng bawat sa amin. So tonight, Lord, samahan po ninyo po kami through the power of the Holy Spirit. Ay bigyan mo kami ng kauhawan, ng patuloy po na kasabikan ng iyong salita tonight, ay patuloy po na mangusap sa bawat sa po sa amin. Salamat Panginoon sapagkat ang salita mo po ay tunay po na biyaya at pag-asa, lakas at patuloy na kagalakan sa aming buhay. So tonight, ang iyong salita Panginoon ay hindi lang marinig, kundi, O Diyos, mamuhay kami sang-ayon po sa iyong salita. Ito pong aming dalangin, hinihiling sa makapangyarihang Panginoon Kristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. So again, magandang gabi po sa ating lahat. Purihin po natin ang Panginoon sa araw na ito. Today or tonight, we are not just here to attend this online worship service, okay? So we are here, we are here to encounter the love of God. Yan po yung tema po ng ating pong sermon for tonight, no? Yung maranasan natin po yung pag-ibig po ng Diyos. Amen? No? Alam po natin ay kahapon, February 14, ayan, ay maraming pong nag-celebrate ng tinatawag nating Valentine's Day o Love Day o Heart Day, no? Sa bawat sa atin. So ibig sabihin, siguro po, iba sa atin, maraming nagbigay ng flowers, no? May chocolates, yan, may mga sweet messages, no? At may nakalagay pa siguro maybe nakalagay pa dun sa message mo I love you, yan po, no? Pero alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, let's be honest, no po? Let's be honest. Because human love is beautiful, but it can also be temporary. Yan po ang katotohanan, no? Human love is beautiful, no? But it can also be temporary. Minsan po kasi, alam nyo na yon, minsan mahal ka ngayon, bukas hindi na. Tama po, no? Minsan sweet sa umpisa, pero cold sa huli. Minsan loyal kapag okay ka,
pero nawawala kapag mahirap na. So that's the problem, yung tinatawag nating human love. Okay? So kaya po ang tanong po sa atin tonight, no? Sa atin po ang tanong po is this, no? Is there a love that never fades? Okay? Is there a love that stays? Yan po yung pangalawa. And is there a love that heals? Yan, sa palagay po ninyo, yan, pwede po kayong sumagot sa tatlong tanong po na yan, dyan po sa ating comment section. Yan, para mayroon naman po tayong participation. Okay? So, okay lang po yan, no? Let's be honest sa ating mga ating mga sagot. So, yes po, no? Yes, mga kapatid, mga kaibigan, mga minamahal. And that love is found only in God. Yan po yung sagot sa tatlong tanong na yan, no? Yung pag-ibig po na yan na tinatanong natin ay matatagpuan lang natin only in God, no po? Sa Diyos lamang. So, today, no, tonight, so our message po is simple but powerful. Yan, napakasimple po ng message, no? Pero po napaka-powerful ito sa bawat isa po sa atin. So, your love is beautiful, no? Yan po sa scripture reading po natin kanina ay yung ating center text. Isinummarize ko na yan, no? From verses 1 to 5. David says, "O God, you are my God." That's number 1. "My soul thirsts for you." That's number 2. "Because your love is better than life." So yun po yung pinaka summary noong pong Psalm 63 verses 1 to 5. Now, let me give you just a little background, no? Itong ating pong Psalm 63 ay sinulat po, was written by King David, no po? Not when life was easy. Nung sinulat po ni David po na ito, ang buhay po niya po ay hindi po mabuti, hindi masaya, no? May struggles. Hindi ito sinulat po sa and that particular text ay hindi pa po siya king, no? So, hindi po ito sinulat sa isang maayos, mabuti na sitwasyon, no? Isinulat po ito sa wilderness, no? Nung panahon po si David po ay pinatutugis, no? May death threat sa kanya, alam po natin yun, no? Kaya sinulat po niya itong Psalm 63 verse 1 to 5 out of loneliness, out of yung thirst and hunger sa Diyos, no? Sa gitna ng disyerto. Okay? So David po was tired. David was hunted, no po? David was so lonely and desperate, no? Sa kanyang kalagayan. Pero no po, ito po, instead of complaining, no po, si David during those moments sa buhay po niya, alam niyo ginawa niya, no? He worship. He simply worship, honor, and praise the Lord because, why? He realized po that God's love is beautiful po even in the loneliness or wilderness ng kanyang buhay. Even po in the moment, in his lowest moment ng kanyang buhay. Kaya po tingnan po natin po, sinabi niya itong mga to, may 5 bagay dito po sa Psalm 63 verses 1 to 5, bakit po binabanggit niya na ang pag-ibig po ay maganda? Your love is beautiful, no? Yun po yung sinasabi ni David. Number 1, tingnan po natin, dahil ito po ay nakasisiguro, ano? Yung pag-ibig po ng Diyos na binabanggit po ni David dito sa Psalm 63 ay may kasiguruhan, no? May security. Ayan, ano? Satisfied siya sa pag-ibig ng Diyos even in the most, sabi nga po, ay discouraging moment ng kanyang buhay. Now, Psalm 63 verse 1, sabi niya, "My soul thirsts for you." Sino yung for you? Si God, no? Hindi niya sinabi, "My soul thirsts for money, for fame, for popularity." Hindi po. Sabi niya, "My soul thirsts for you." No? Ito ay particular na siya may kauhawan sa Diyos. No? Alam niyo po mga kapatid, lahat ng tao may kauhawan. Amen? May thirst na tinatawag, may kauhawan. People thirst for what? Love, attention, success, validation, relationships. Yan po, no? It's all in so on. Pero kahit makuha mo yan, no po, yung mga bagay na binatawag ko na sa kauhawan po ninyo, may kulang pa rin, di po ba? Parang umiinom ka ng malamig po na soft drinks, di po ba? Sandali lang yung uhaw.
Tapos maulit na naman yung uhaw mo. But David says, sabi niya, my soul thirsts for you. Because, sabi po doon, only God can what? Satisfy the deepest hunger of the heart. Amen? Tama po, no? Ang Diyos lamang po, no? Sa puso at isipan po ni David, can only God satisfy the deepest hunger of his heart. So, kapatid, yan po yung unang punto na sinasabi po ni David. Mayroon siyang kasiguruhan sa pag-ibig ng Diyos na magbibigay ng satisfaction sa kanya. Ano yun? Parang cellphone, di ho ba? Parang cellphone, no? Parang cellphone, no? Kahit gaano kaganda yung apps, ano? If the battery, is empty or low, useless, di po ba? Okay, ganun din po ang tao. Kahit marami kang mga blessings sa buhay, if your soul is still empty, yun po, if your soul is still empty, you need what? God's love. Amen? So sabi mo sa sarili mo, I need God's love sa buhay po natin. Ano po ang truth dito? Ano po ang katotohanan sa ating point number 1? God's love is beautiful because what? It feels what the world cannot feel, mga kapatid. That's simply, no? Ang pag-ibig po ng Diyos, kapatid, ay hindi kayang ibigay, ng mundong ito. Okay? Ang pag-ibig po ng Diyos ay beautiful o maganda kasi pinupuno po niya yung mga kulang po na hindi kayang punuin po ng mundo. Amen? Tama po? Yung mundo, yung mundo, o yung people, your family, your career, or your ministry, can offer temporary happiness. Tama po? Relationships. Alright? Pera, relasyon, success, temporary lang po yan. Hindi yan po makapupuno. No? Masaya ka nga sa relationship mo, pero still, parang hindi ka pa rin masatisfy sa anumang relationship na mayroon ka. Okay? So, sabi ko nga po, yung mundo can offer temporary happiness, pera, relasyon, success, pero hindi po nito kayang punuin po ang emptiness sa puso. Tama po? Pero po si God, yan, that's the beauty of the message of tonight. Pero si God, His love gives what? Peace, security, at may tunay po na hope, Kahit po sa gitna, marahil ng sakit at problema ng buhay natin, sitwasyon po natin, God's love is beautiful because it heals, it restores, and it reminds us hindi tayo empty kasi siya po ang tapat at sapat sa buhay po natin. Amen? So, number 2, your love is beautiful dahil mas mabuti ito kaysa buhay. Tama po ba? Tama, Pastor? Ano may mas mabuti sa buhay? Yung pag-ibig po ng Diyos. Tama po? Psalm 63 verse 3, sabi po doon, because your love is better than life, grabe, di ba? Grabe ito, mga kapatid, grabe ito. David did not say, Lord, your love is helpful. Hindi niya sinabi, He said, your love is better than life. Meaning, ano ibig sabihin po ni David nung sinabi niya, your love is better than life. Even if life is what? Painful. God's love is still good. Amen? Even if life is uncertain, di po ba? God's love is still sure, kapatid, kaibigan, mga minamahal. And if life changes, nagbabago ang lahat ng buhay natin, sitwasyon natin, wow, kapatid, God's love remains sa buhay po ng pag-ibig niya sa bawat sa atin. Kaya alam niyo po, mga kapatid, mga kaibigan, friends, life can be taken away. Life can be taken away. Health can fade. Di po ba? People can live. That's the reality of life. But again, let me tell you, my brothers and sisters in Christ, friend, but God's love is unshakable and unstoppable sa buhay po ng bawat sa atin. Amen? So, bakit po? Sapagkat sinabi niya sa Romans 8:38 to 39, di ko lang po nalagay po dyan, sa Romans 8:38-39 reminds us, ano sabi po doon? Nothing can separate us from what? From the love of God. Wow! Hallelujah! Imagine niyo, walang sino mang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. So David declares, Lord, kahit mawala ang lahat,
Kahit maglaho ang lahat, as long as I have you, parang sinasabi ni David po yun, as long as I have you, I have enough. You know, if you have God in your life, in your family, well, kapatid, you have enough. Because God is everything sa buhay po natin. So ano po ang truth dito? Ano pong katotohanan sa point number 2 natin? God's love is beautiful because it is the greatest what? Treasure that gives meaning, ano po, beyond everything this world offers. Amen? Wow, hallelujah. Ang pag-ibig po ng Diyos po ay beautiful kasi ito po ang pinakamahalagang kayamanan. Amen? Treasure. Mas higit pa po sa anumang bagay po na maaring maibigay, may offer po ng mundo. Ang pag-ibig po ng Diyos ay beautiful kasi ito po ang pinakamahalagang kayamanan, ano po, na hindi kayang tapatan po ng mundo. Okay? Yung mundo po kasi sabi ko nga, offer success, pleasure, or temporary happiness, pero sabi ko po, panandalian lang. Temporary lang po yan. Po. Pero God's love gives lasting joy, lasting peace, at lasting na purpose po sa buhay po natin. Kaya po, beautiful po ang love ni Lord sa atin dahil higit ito sa lahat po ng bagay. Amen? Ito po ang nagbibigay po ng tunay na meaning, purpose, at hope sa buhay po natin. And number 3, no? Your love is beautiful, sinasabi ni David, sapagkat your love is beautiful dahil ito po ay personal. Alright? Psalm 63 verse 1, sabi ni David, "Oh God, you are my God." Diba? Sabi po ni David, not just the God, not just a God, but sabi ni David, my God, no? My God. No, you know, church, Christianity is not just religion. Alright? Let me tell you, Christianity is not just religion. It is a relationship, kapatid. No po? It is relationship with God. God's love is personal. Okay? He knows your name, He knows your tears, He knows everything, He knows your battles, He knows your burdens, He knows everything. Ano po? Sa buhay po ng bawat sa atin. Parang nanay, ano? Parang nanay sa anak. Kayong mga nanay, di po ba makarelate kayo dito? Parang nanay sa anak. No? Kapag umiiyak ang anak, halimbawa. Kapag umiiyak ang anak, di ba? Narinig agad. Tama po? Ganun din po ang Diyos. He is very close sa buhay po natin. So ano pong katotohanan nitong point number 3 natin? God's love is beautiful because it is intimate, not distant. Kaya alam niyo po, mali yung kantang yung anong kanta yun dear? From a distant, God is watching us. Hindi mo kang mali yata yung theological God is watching us from the distant. Hindi po. Sabi po doon, God's love is beautiful because it is intimate, not distant. Ibig po sabihin, hindi po siya God na malayo at unreachable. Okay? Si Lord po ay malapit, no? Personal at involved sa buhay po natin. He knows our pain, hears our prayers, and stays with us even po in our weakest moments ng buhay po natin. Kaya po, beautiful po ang love ni God, kasi hindi lang ito idea, kapatid, kundi real, tunay, real relationship. Kasama natin siya araw-araw ng ating buhay. Kaya po yung ganda ng kanta, di ba? Kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot. O, di ba? God is with us. Sabi sa kanta ni Don Moen, no? Oh, God is with us. Ano po? He is our Emmanuel. So, point number 4, God is beautiful, sabi ni David, sabi dahil ito po ay napatunayan po sa krus. Okay? Alam niyo po, mga kapatid, the most beautiful picture, ano po, yung pinakamagandang larawan of love is not, Valentine's Day. Sorry, no po, papasabi niyo, KG naman ni Pastor. Hindi po. No, it's not the Valentine's Day ang pinakamagandang picture sa mga siguro magsing-iro, mag-asawa, or what, no. The most beautiful picture of love is not Valentine's Day, kapatid. It is what? Calvary. No? Jesus did not say, I love you. No? Ano mo ba yun? He proved it because why? In the Calvary, in the cross of Calvary of Jesus,
He carried the cross, He was mocked, He was beaten, He was nailed. He died for us, kapatid. He died for us. Why? Why, kapatid? Bakit kailangan gawin ni Kristo po sa buhay nating ito? Because love stays, no? Love sacrifices and also love redeems. Yan po yung totoo, no po? So John 15:13, ayan po, no? Sabi po diyan, John 15:13 says, greater love has no one than this. Sabi ni Jesus, greater love has no one than this. Ano ibig sabihin po niyan? Bakit po sinabi ni Jesus yan? No? Because the cross, kapatid, is God's loudest declaration. Hallelujah! The cross is God's loudest declaration. Sinasabi niya, my love for you is beautiful and unstoppable. Wow! Hallelujah! Sabihin mo nga sarili mo, my love for you is beautiful and unstoppable. Yan po ang sinasabi ng God, no? Sa cross of Calvary, ng ating Panginoon Kristo po ay samantalang naghihirap, nagdurusa sa krus ng Kalbaryo, pero sinabi po ni God, no? My love for you is beautiful and unstoppable. Means, ano po? Ano ibig sabihin? Ang pag-ibig ko sa iyo ay maganda, totoo, at hindi basta-basta nawawala. Hindi ito love na pang moment lang po, yun, no? Kundi steady at faithful. Kahit may challenges, no po, distance, or maybe storm sa buhay po natin, tuloy pa rin. Di po ba? Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Sabi sa kanta, di po? It's a love, no po, that keeps choosing you, keeps caring for you, and keeps holding on you, kapatid. Sa buhay po natin. And point number 5, your love is beautiful kasi po nanawagan ito ng ating pagtugon. So alam natin po, no? First and foremost point natin, yun po yung ginawa ng Diyos. Ang magandang pag-ibig ng Diyos. Now, ano po yung ating tugon? No? Psalm 63 verses 4 to 5, ito po, David responds, sabi niya, I will praise you, I will lift my hands, my soul will be satisfied. Wow, wow. Yung po ang tugon ni David, doon po sa pagandang pag-ibig ng Diyos, the beauty of love of God sa Kanya. I will praise you, I will lift my hands, my soul will be satisfied. Alam niyo po, kapatid, mga kaibigan, when you encounter beautiful love, di ba, you respond. Amen? Di ba, dear? Di ba? Umuo si dear ko. Not with silence, di ba? When you encounter beautiful love, you respond. Tutugon ka, kapatid. But with worship, not with distance, but with surrender. Amen? Ang pag-ibig po ng Diyos, kapatid, ay napakaganda at hindi lang ito para hangaan po natin, no po, at ito ay nanghihingi ng pagtugon natin. Hindi po tayo tinawag para maging, tagapagmasid lang, spectators lang sa pag-ibig ng Diyos, kundi you respond, no? Tumugon tayo with what? Faith, gratitude, obedience, worship, honor, di ba? Praise, and love back to Him. Yun po ang napakaganda natin po na tugon sa napakagandang pag-ibig po ng Diyos sa atin. Kasi po, alam niyo po, kapag naranasan mo ang beautiful love ni God sa buhay po natin, alam niyo, natural na sasabihin ng puso mo, di ba? Lord, I will follow you. I will trust you. I will love you forever and ever. Di ba? Ganyan po yung in love sa buhay, di ba? Pag sinabi di ba, sinasabi ko kay Beth, every day, every moment, I love you. Ano sinasabi mo, dear? I love you din, di ba? Ganun lang kasimple. No po, ang pagtugon natin sa Panginoon, ang gusto ng Diyos sa atin. So, maybe tonight, mga kapatid, kaibigan, maybe tonight, you are hunger and thirsty. Maybe today you are tired. Pagod ka na sa anumang klase ng pag-ibig na hindi mo mahanap-hanap na pansamantala lamang, kapatid. Maybe tonight, you are broken dahil po nabigo ka sa hinahanap mong pag-ibig o ini-expect mong pag-ibig sa asawa mo, sa kapatid mo, sa relationships mo,
sa mga anak mo, sa parents mo, sa churchmate mo, sa kaibigan mo, God is calling you back. No? God is calling you back. Ang sabi niya, come to my love. Yan, sinasabi ng Diyos sa atin, come, balik ka sa aking pag-ibig. Come to my love because His love is beautiful. His love is what? Better than life. So mga kapatid, alam niyo po, today, God is reminding you, no? God is reminding you, no? God is reminding you, your love is beautiful, Lord. Yan po sinasabi po sa atin, not because life is perfect, but because your love is what? Faithful. Not because we deserve it, but because you are gracious, God. Amen. So whatever wilderness you're in, whatever situations you are in now, kapatid, whatever yung situation, status ng pag-ibig na mayroon ka ngayon, God's love is still beautiful. Amen? God's love is still beautiful. So, sa ating pong pagtatapos, bago natin po gawin ang ating Holy Communion, let us come, no? Let us come before the throne of our God. Lahat po tayo, no? If you feel empty, no po, if you feel empty, if you feel hunger and thirst of the love na hinanap natin, come. No? If you feel far, no po, come. If you feel broken, come, kapatid. Jesus is with us. His love is available. His love is beautiful sa buhay po ng bawat sa atin. So, let us pause for a while. Let's bow our head and let us pray and thank the Lord for His beautiful love sa bawat sa atin. Let us pray. Lord, thank you for your beautiful love. No po? Sa mundong puno po ng temporary love o pansamantalang kahulugan ng pag-ibig, ikaw po ang eternal. Satisfy our thirsty souls, Lord. Heal the broken-hearted. Restore the weary, O God. Let us experience again, Lord, that your love is better than life. Panginoon naming Diyos, sa oras po na ito ay patuloy po namin tinatalaga namin ang aming puso at buhay sa iyong aming pamilya. Salamat po sa iyong walang sawang, di nagkukulang na pag-ibig na tunay po na maganda, mabuti. Pag-ibig po na hindi lang sa salita, kundi ipinakita mo po sa bawat sa amin ang iyong pag-ibig at biyaya sa pamamagitan ng iyong anak, ang aming Panginoon. Lord, your love is beautiful because it heals, it restores, and it satisfies our soul. Kaya po, linisin mo kami sa lahat ng aming kasalanan at punuin mo kami po ng iyong presensya. Itinataas po namin ang aming pagpupuri, pagsamba, paglilingkod, pasasalamat sa inyo araw-araw bilang tugon sa iyong walang hanggang pag-ibig po, pagpapala at pagliligtas po sa aming buhay. Gawin mo kaming mga daluyan po ng iyong love, Panginoon, ng iyong pag-ibig sa aming pamilya, sa aming kapitbahay, sa mga tao na kapaligid sa amin at higit sa lahat sa mundo na aming ginagalawan. Upang sa pag-ibig po na naranasan namin mula sa iyo, dumaloy po sa aming mga buhay. Makita po sa aming buhay ang pinakamagandang larawan ng pag-ibig po ninyo sa bawat isa po sa amin. So that it will glorify and bless your name, sapagkat ang pag-ibig po na nagmumula po sa iyo, napakaganda, at makita rin po ang ganda ng pag-ibig na nagmumula po sa amin patungo sa mga tao. Ito po ang aming dalangin, iniling sa makapangyarihan Panginoon Kristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen and amen and amen. Okay, sige po, gawin po natin yung pong ating pong Holy Communion, no po? Kung mayroon po kayong naihanda po sa inyo pong tahanan, no? Samahan po ninyo po ako sa pagdiriwang. No? Magdiwang po tayo, kapatid, magdiwang tayo ng banal na hapunan ng ating Panginoon. Sige po. Pwede nyo pong gawin ito, ano po, bilang isang individual o pamilya. Okay? Tayo po ay maghanda ng ating puso sa
paanyaya sa banal na hapunan. Bilang isang pamilya, lumalapit tayo sa hapag ng Panginoon. Inaalaala natin ang kanyang pag-ibig at sakripisyo para po sa atin. Ang sabi po sa unang Korinto 11:23-36, no, magandang balita Biblia, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso at sinabi, ito ang aking katawan na ibinibigay, inhandog para sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, bumampot siya ng saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na ipinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tayo po ay manalangin po tayo. Panginoon, sa sandaling ito, itinatalaga namin ang tinapay at ang sarong ito sa iyo. Naway ipaalala niyo to sa amin ang katawan at dugo ni Kristo na inalay para sa aming kaligtasan. Linisin mo ang aming mga puso, patibayin ang aming pananampalataya at palalimin ang aming pagsunod sa iyo. Tinatanggap namin ang iyong biyaya at bagong buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang tinapay ay sumasagisag po sa katawan ni Kristo na ibinigay para sa atin. Kapatid, kaibigan, tanggapin natin ito ng may pasasalamat. Amen. Ang sarong ito ay sumasagitag po sa dugo ni Kristo na nabuhos para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kapatid, inumin natin ito bilang tanda ng bagong buhay kay Kristo. Amen. Tayo po ay patuloy po na manalangin po tayo. Salamat Panginoon sa iyong pag-ibig po na nagbubuklod sa aming pamilya. Pagpalain mo ang aming tahanan at gawin mo kaming daluyan po ng iyong kapayapaan, ng iyong pag-ibig sa bawat sandali ng aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Okay, sige po, tanggapin po natin tayo tumayong lahat, tanggapin natin ang pagpapala ng ating Diyos. Brothers and sisters in Christ, may the beautiful love of God, the grace of Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with you always. Go in peace. Your love is beautiful, Lord. I bless you now, brothers and sisters in Christ, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, amen, and amen. Sige po, bigyan po natin po ng clap offering ng Panginoon. Thank you, God, for your beautiful love sa amin. So, again po, thank you po for watching us. Join with us dito po sa ating online worship celebration ng Global Harvest Ministry. God bless us all and see you again. And thank you for letting me share the word of the Lord for tonight. Your love is beautiful. Shalom and God bless.